6 p.m. na! Boktok na! But before we start with the program, let us first take note of the following reminders. Boktok episodes are being live-streamed through Facebook Live every Saturday at 6 p.m. on the official Facebook page of Boktok. We invite everyone to participate in the program by sharing your reflections and asking questions through the comments. The C in Boktok means courtesy. Let us enjoy the program, but we discourage you from using any foul language and vulgar words. We request you to like and follow the Facebook page of Boktok, subscribe, and hit the notification bell on our YouTube channel. Please share Boktok to your family and friends, especially to young people whom you may know that may be helped by the rich discussion from Boktok. So sit back, relax, and get your snacks as Boktok, Usapang Bukasyon at Buhay-Buhay is about to start. This is brought to you by the Vocation Team of the Salesians of Don Bosco, Philippine North Province. What makes me happy is what I am doing every day. Be able to bring Jesus to others. The Lord led us to each other. Magiging masaya ka lang pagka alam mong meaningful yung ginagawa mo. And I ask myself, saan ba talaga ako masaya? Ikaw, anong hinahanap-hanap mo? Yung matagal mo nang hinihintay? Yung hinahanap-hanap mo ng paulit-ulit, ang mamahalin at babalik-balikan mo, hindi lang panghabang buhay, pero hanggang dulo. Halina't ating saliksikin ang forever na ito. Sama-sama nating tuklasin ang sikreto at makinig sa iba't ibang makabuluhang mga kwento. Dito lang sa Boktok, Usapang Bukasyon at Buhay-Buhay. Season 6. Hanapin ang sikretong malupit ng Diyos na lumalapit. Kung wala kang makausap, tara na at sumama ka sa Boktok. Kung mag-isa ka't may problema, di ka na makisaya ka na sa Boktok. Usapang bukasyon at usapang buhay-buhay, pag-usapan na, bigyan natin ng kulay. Halina't magkwentuhan muna tayo, pag-usapan muna natin ang mundo. Lumayo ka muna sa problema, kami kumakatot. Magitambay ka muna sa Boktok. Kung gusto mo ng gagabay sa iyo, halika na dito sa Boktok. Maraming aral lang matututunan mo, kaya halika na sa Boktok. Usapang bukasyon at usapang buhay-buhay, pag-usapan na, bigyan natin ng kulay. Halina't magkwentuhan muna tayo, pag-usapan muna natin ang mundo. Lumayo ka muna sa problema at kami kumakatok.
Hey! Welcome to Vok Talk! Usapang Bukasyon! At buhay-buhay! Season 6! Hanapin ang sikretong malupi! Ng Diyos na lumalapit. Ayun, grabe! Father! Sabado na naman, Ate Pat. Yes, ang bilis-bilis talaga ng araw, Fads. Yes! Second episode na tayo ngayon ng Vok Talk dito sa ating bagong studio. Yes! Mas pumogi po ba kami? Yeah, dahil sa background. Kami. Naging lalaki na din po. Gumanda't pumogi po ba kami? Yan naman. Gabi naman yun. Kayo po ba mga katambays? Kamusta naman kayo? I-chika nyo na yan sa ating comment section. Para naman medyo may kamustahan Kamusta tayo ba kayo? dyan. Ako, eto. Kaka-concert lang, Der? Hindi eh. Nag-preach ako ng retreat sa 240. Wow! 240. High school students. Sabay-sabay. Wow. Grabe. Kaya mamamaos ka talaga. Kaya shout out sa lahat ng Kalamba Institute. Students, ang tawag sa kanila, CIers. Wow. Mga CIers. Bati-bati kayo dyan sa comment section, Yun ha? ang balita ko, Father. Bago daw po kayo umalis doon sa retreat house, talaga naman. Yes. Ang mga estudyante, mga CIers, Father J. Yes. Father J. Ang saya-saya talaga. Napaka buhay na buhay nila. Napaka-obedient and cooperative. At ramdam na ramdam mo, gustong-gusto nilang mag-retreat. Very good. Yun naman ikaw, talaga. kamusta, Ate Pat? Father, ngayon po ay okay naman. Nag-a-adjust pa rin po sa mga bagay-bagay sa trabaho. Nag-a-adjust pa rin? 1 year na? Fads kasi po ay nag-resign na po. Hindi po, Father. Manager ka Hindi na. po, Father. Nag-resign na po yung manager. Kaya nga, dalawa lang po kami. So, manager ano ka po? na nga. Hindi pa po, Father. Hindi pa. Sana. Sana. Grabe, big time na tong katabi ko. Hindi ba, Pat? Di kaya naman. Father! Yun, kape lang, Ate Pat. Of Masaya course. na tayo. Of course, Father. Yun. Ate Pat, bakit ba may Vok Talk? Yun, syempre po, ang Vok Talk ay nandito para gabayan ng mga kabataan na maging asin at ilaw ng mundo. Yan po ang aming pinagpapaguran na makatulong, na magpaalala sa mundo at sa bawat tao na tayo maging liwanag at lasa ng mundo as Jesus asked us to do. In Matthew chapter 5 verse 13. 13, yan. Sasabi ko pa naman, 16. Ako, mali ako. Paano, Ate Pat? Siyempre, simple lang, Father, sa paghugot sa buhay-buhay ng ating mga guest katambays. Yun. Kaya para kanino to, Ate Pat? Tulad nga ng sabi ko, Father, para ito sa mga kabataang katulad natin at sa mga gumagabay sa mga kabataan. Tulad na lang po ng magulang nila, ng mga guro nila, at mga pastoral ministers. Yun, kaya naman ako, bawat episode, parang wala pang episode na ako'y na-touch, na hindi naiyak, no? Sa ating mga episode. Kaya tawagin nyo na yung mga katambay nyo, kaibigan nyo, crush nyo, Yun. mga tagapayong nyo. Tagapayong! Yan! Mga kapuso. Yan, no? Para sama-sama tayong i-discover yung message ni God sa atin today. Tama, Father. Kaya nga, tignan natin kung sino na ba yung mga katambays na kasama natin ngayon. Sino ba yung mga Mag-shout nandyan na? out muna tayo. Naku, di ko makikita. Nako, yan na nga. Nandyan ba sa baba? Unang-una, Father. Sino? All the way from Tarlac. Uy, nemen. We have Tita Glenda Donato del Segura. Tita Glenda. Hi, Tita. We love you. Yun. Kasama din po natin si Tita Cecil Elera. Hi, Tita Cecil. Ate Karen. Miss ka Yun. namin. Nandito si Ate Karen last time. Mimingat ka, Ken. Yun, no? And ito po, si Sir Jeffrey Gomez, shinout out niya si ating guest katambay. Uy. Yun, no? Siya ay cooperator sa Don Bosco Mandaluyong. Hello po. Good evening po. Yun. Ang daming nandito. Nandito rin si Elaine from Naga. Grabe, Elaine. Yun, no? Yes. Naman, no? Si Au Desuyo. Yun. Good evening. Giancarlo Toverada, Father.
Wow, good evening. Mga kasama nyo ata itong kabataan. Yun, siguro, no? Sana mga, paki-indicate nyo nga dyan, guys, kung CIers kayo, Yun, no? ha? Meron din, Father, from Tivet, Canlubang Electrical daw. Yun. Si Mariah Jane de Guzman Belen. So, Yun. girl, Mariah Jane. Opo, Hi, Father. Mariah! Nakasama namin siya sa Voktok Live. Wow. Buti naman nanonood Doon. siya ngayon. Very good, Mariah. Thank you. And you are interested to be with us. Sige, mga katambay, mamaya balikan pa namin kayo. Shout out lang kayo dyan. At sabihin nyo kung kamusta po kayo, ha? Yes. Sige, get your gadgets, everyone. Power share tayo para more young people can be touched by the Word of God through our guest katambay today. At pag sinabi ni Father J ang hey, press the share button. Yun. Yes. Sige. Ready ka na ba, Father? Ayun, dali lang yung lolo mo, nahihirapan. Yun. Ayan, game na. Okay. Game na. Sige. Ready? Hey. You know. Hey! Love the energy, Father. Nakakamiss ang sound na yun, Ate Pat. Sige. Okay. Bago natin simulan ang ating kwentuhan, mga katambay, syempre sisimulan po muna natin sa isang panalangin. Let us bow our head and feel the presence of the Lord. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, grant that I may boldly take charge of my life. Grant that I aim from the most beautiful and important values in life. May I always remain firm and strong in my decisions. Give me seek guidance from wise and generous persons, so that I may respond to the call the Father has for me, and so realize His plan for my happiness. Keep my heart open to dreaming great dreams that make me concerned for the good of others. Like the beloved disciple, may I stand at the foot of the cross and receive your mother into my life. May I be a witness to your resurrection and feel that you are at my side as I joyously proclaim you as Lord. Amen. Mary, Health of Christian, Pray for us. Saint John Bosco, Pray for us. in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Amen. Yun. Thank you so much sa pinayungan kanina. Yun pala yun, Father. Sana all pinapayungan. Thank you, Ate Irene. Ate Pat, ang ganda ng intriguing yung title ng Yes, ating... Father. Ano yung title natin? Plot Twist. Usapang Adult Vocation. Bakit kaya plot twist? Nabasa ko sa caption, ito daw yung biggest secret reveal tonight. Naku naman. Kaya siya tinawag na plot twist. Excited na ako. Excited na rin ako, Yun, Father. sige, pakilala na natin. Ito na mga katambays. Our guest katambay for tonight is a human resource professional and a licensed teacher. And also, pumasok po siya sa aspirantate sa seminary last September 8, 2023. Last year lang, Father. Kakapasok lang na. Kakapasok lang. Kasi pagka late vocation ka, 1 year lang yung aspirancy. I see. Okay, Father. Yun, no? Age reveal ba ng kanyang pagiging late vocation? Pwede naman, Father. I think pwede. Tingin Pumayag natin po. yung pumayag. Mukha naman kasi siyang bata, kaya Actually, okay lang. Siya po ay 39 years old. Hindi pala. 28. Malabo yung mata ko eh. 28 years old na. And alam mo, he is currently assigned in Don Bosco, Mandaluyong for his aspirancy. I see, Father. Pero bago po ito kasi usually ako, Father, kinalakihan ko po na kapag nasa aspirantate or kapag seminarian ka, nandito sa Canlubang. Actually, tama ka. Pagka mga regular mga aspirants yun, yung mga graduate ng grade 12 okay, or hindi pa Father, nag-college. Kapag ka sila ay mga professional na, ayan, pwede silang i-assign Sa 4 months, Okay. for some months in a Salesian house,
para talaga makadiscern sila kung yun ba talaga ang gusto nila. Kasi yung buhay dito sa aspirant Tate, masyadong, hindi ito yung talagang buhay ng Salesian. Para immediately makadecide na siya. Kung itutuloy ba niya o hindi. Actually, magdi-decide siya niyan. No? Kasi kung magdi-decide siyang tutuloy siya, papasok na siya dito noon. So, bandang May, nandito na yan. Guest natin. At itutuloy niya yung kanyang formation years dito. Okay. Yan. Kaya naman, game na? Game na. I-reveal na natin to, Father. Sige, katambay reveal na tayo. Ready? Aspirant Alvin Almendra! Hey, hey, hey! Magandang gabi po sa ating mga katambay ngayon na nasa online world. At syempre, yung mga katambay natin na nandito ngayon sa studio. No, thank you very much kay Father Jay and sa mga katambay sa nandito ngayong gabi. For this invitation, this would be a great privilege po para sa akin. Yun. Shoutout naman sa community mo. Ayan, shoutout po pala sa community sa Don Bosco Technical College, Mandaluyong. Sa lahat po ng mga Salesians na nandyan. At syempre, dun sa mga migrants na kasama ko lang kanina kasi nagkaroon kami ng recollection, Father. So, shoutout po sa inyo dyan. Wow, special talaga sa kanila yung mga Bosconian migrants natin. Yun. At syempre, mga katambays, dahil new season, new segments din tayo ngayon. Kaya naman, Father, wala nang patumpik-tumpik pa. Sige, anong tawag dyan sa segment na yan? Simulan na natin na ang segment 1, Sinech Ite. Oh. Ayan, para sa mga katambays natin na ngayon lang po nakanood, last week kasi, 2 po ang ating guest katambays. Kaya ang nangyari, sinali natin yung mga katambays natin online sa pagsagot kung sino nga ba dun sa guests natin. Pero dahil isa lang po ang guest natin tonight, medyo babaguhin lang natin siya. Ang mangyayari, si Aspirant Aldrin na po ang sasagot ng mga Sinech Ite natin. Okay na okay yan. Ate Pat, exciting! Let's get it on! Let's get it on! Yun. Kuya Alvin, ready ka na ba? Ready na, ready. Okay. Ang mga katambays natin live dito, ready na ba? Yun! Ang sarap ng merienda nila. Okay. Sinech Ite ang favorite saint mo. Ang favorite saint ko ay kakatapos lang nung feast day niya recently. So, none other than si Saint Joseph. Wow. March? O, kailan? Kailan ang feast day? March. Father, favorite ni Kuya Alvin, hindi ako. Favorite niya. March 19. 19. Ay, March 19. Oo. Ay, March 19. Okay. May naalala lang po ako. Feast day ni St. Joseph. Ni St. Joseph, okay. And mansa rin ng kaibigan natin. No? Yay, sige. Okay, hindi pa ako yan. So, St. Joseph, no? Galing. Sinech Ite ang iyong inspirasyon sa buhay. Ang inspirasyon ko sa buhay, palagi ito, hindi mawawala. Ito yung family ko. Family ko lang yung inspiration ko for this wonderful life I have. Wow. Shout out kina Mami. Ayan. Shout out kay Mami tsaka sa 2 kong kapatid ngayon na I think nanonood sila ngayon. Yun o. Artista na yung kapatid niya. Yes. Okay. Sinech Ite, Kuya Alvin, ang nag-introduce sa'yo sa Don Bosco. Na-delay yung audience natin dito. Ayan. Sino nag-introduce? Actually, magandang story yung yung kung paano ko nakilala yung Don Bosco. So, I was invited by a friend na umattend ng mass doon sa isang community ng mga sisters sa Binyan. So, wala akong idea na Salesian priest yung magse-celebrate ng mass doon. Tapos, yun, I was introduced by my friend. Tapos doon ko nakilala si Father Javi. So that was way back 2022. So during that time, so siguro dugtungan ko na yung story. During that time, I was already
entering the seminary of the Diocese of San Pablo when I met Father Javi. Na-snatch ni Don Bosco. Galing. No? Kay Diocesan Seminary. Grabe, ang galing. Very good, no? Hindi siya na... Kung may sinetch, may na-snatch. No? Na-snatch. Sige. Sinetch Itay naman ang nag-inspire sa iyong pumasok sa seminaryo. Tatlo na lang ang present dito. Yung inspiration ko lagi to enter the seminary is si God lang. Galing. Kasi kaming dalawa lang yung palaging magkausap kung ano yung gagawin kong decision sa buhay ko. And yung entering the seminary is siya yung nagsabi na go ahead. Take this path. Follow me. Yan. Wow, grabe. Nakaka-touch yun. Kaya mahalaga yung may relationship kay God. Doon mo malalaman kung ano yung gusto niyang ipagawa sa iyo. Last na to, Kuya Alvin. Sinetch Itay na favorite mong Salesian or Salesian priest, Salesian brother, kung sino man yan. Favorite, siguro wala akong favorite eh. Kasi most of them, all of them, the Salesians I know and I met, were very, I think meron silang similarity sa bawat isa. Yun yung very accommodating. No, yun yung nararamdaman ko. They accompanied me very well from the very start up to now during my aspirantate with many Salesians in the house. So, I never felt I was an outsider. I never felt that because they are very welcoming. And big congratulations to the community of Don Bosco Mandaluyong, no? Na Alvin feels very welcome sa kanilang community. Yun, shout out sa inyo. Yehey! Siyempre, ituloy-tuloy na natin to mga katambays. And thank you, Kuya Alvin, sa pagsagot sa aming mga Sinetch Itay questions. Yun. Meron akong isang curious question, Father. Wow! Uy, hindi. Pero ito, connected to dun sa first question natin na for this segment, Father. Kanina po kasi nabanggit na ni Aspirant Alvin or ni Kuya Alvin na it was his friends na nag-introduce sa kanya. So, Kuya Alvin, before, siguro kung hindi ka po isang aspirant ngayon, ano po ba yung buhay na meron ng isang Alvin? Wow. So, before I entered the seminary, I am already working as a human resource professional for almost 8 years. Wow. For almost 8 years. So, I started working right after graduation of college, and then that was way back 2015. So, right there and then, I started working until last year when I decided to enter, and of course, I have to let go of my career. I have to let go of my job because it's not possible to work while having my aspirancy in the seminary. So, I have to let go of those things. Yes. And Kuya Alvin, ano po yung nagtulak sa puso nyo para mabago yung pagtingin nyo na ito ako dati, isa akong professional and now gusto kong maging aspirant po? Yeah. Nung nagtatrabaho ako, I almost get what I want to have in my life. Those material things, those leisures that I want to go in this place, I want to travel, I want to have a brand new shoes, brand new shirts, etc. But then, at the end of the day, parang there's still something missing in me na I feel incomplete. I feel incomplete. And that peace, nakikita ko siya at nararamdaman ko yung fulfillment whenever I was inside the church. I am at peace, parang walang problema, walang nawawala, walang kulang. Parang yung every time na papasok ako sa simbahan, sa chapel, everything is perfect. Parang ganun yung feeling na nararamdaman ko.
Grabe ang big word nung salitang perfect, Father, Tsaka yung peace. Peace. No? Dalawang word. No? Yes. Perfect and peace ang nararamdaman niya. Yes. Kapag nandun siya sa kapiling yung Diyos. Totoo yun, Father. Kasi lalo na kapag busy ka sa material na bagay, sa trabaho, lagi mo talagang at the end of the day, mararamdaman mo yung parang inner peace yung hinahanap talaga, Father. And religious life is that, no? Having more time, more peaceful time, more perfect time therefore with God. Kasi structured yung buhay namin na talagang there will be a lot of time for prayer and a lot of time inside the church. Yes. Yun. Thank you very much, Alvin. No? Yes, Father. Napakaganda na there are young people like you who is nourishing a very deep relationship with God. And mga katambay, doon nagsisimula talaga no, ang mga bokasyon kapag ka talaga in touch ka with our God. No? Alvin, paano, so from being at home, being at peace, feeling perfect kapag nagdarasal ka, nagsisimba, nasa church, nagsiserve sa church. By the way, LCM ka, no? Sa lector, commentator siya sa kanilang parokya. Paano nag-translate na yung nag-jump from enjoying life in the church to pursuing a religious vocation? Yeah. Parang yung big catch sa buhay ko, Father, is I was not an active member of any organization in the parish. Our family is just regular parishioners. We go to church every Sunday with my family. I was never involved in any organizations until such time that I had this experience in me na naginip ako. Naginip ako. I had this dream, and that dream pushes me to this life, to be involved in the church, na parang kailangan ko to. Ito siguro yung unang step patungo dun sa goal, ng buhay na ito. I'm sure you're a normal guy at that time, no? Parang alam ko na yung itatanong mo, Father. Parang gusto namin yung tanong na yan. Ang kisig ni Alvin. Totoo. Mabait, mabuti, no? Siyempre, yung mga ganyan, very surely, ang daming mga ma-attract sa kanya, no? May love life ka nung before that? Yes, Father. I have a girlfriend and we are, I think, 4 years. Ooh. 4 years together. Pinapayungan mo rin siya, no? Siguro, Father, yung payon bilang mag-partner noong time na yun. Yun, no. Kamusta kayo nun? Nasaan na siya? Nasa bahay nila. Pumayag siya. Kayo pa? Tama ba? Kayo pa? Hindi na, Father. I mean, kayo pa before you enter? Yes po, Father. Uy. Sure. I had to make a decision. I had to choose, of course. I had to choose. And then my decision is I have to choose God. I have to choose God. It was not easy. It was not an easy decision for me because hindi lang kami yung mag-girlfriend, boyfriend na typical. Because we are on the part of our life that we are planning to settle down already. So, we had a plan of getting married. I almost purchased engagement ring. So, parang magpo-propose na ako. Tapos meron ng mga lupa, bahay at lupa na ganyan pinaplano to start a married life.
Tapos, may plano na rin yung mga tungkol sa marriage, kailan kami magpapakasal, ano yung motive nung wedding. Meron na. As in, na-settled na namin yung, ito yung team ng wedding natin. Kailan yung date? So, ito yung date kung kailan tayo magpapakasal. Tapos, I have to do a big decision in my life, which is to end that relationship and to enter into a new relationship, but not with the other girl, but a relationship with God. Hindi madali kasi nandun na kami we are close to our dreams. Yung mga plans, there are struggles in life that we had experienced. And nandun yung support system namin sa bawat isa through ups and downs. And then biglang dumating yung, so to say, calling. Na hindi ko ma-let go. So, when I received that call, na parang, hindi ko na iniisip, wala na akong ibang naisip, kundi, anong next step na gagawin ko to pursue that call. Sobrang gulo nung mga panahon na yon for me. Parang nasa isang loob ako ng kwarto na walang ilaw, na hindi ko maaninag, wala akong maaninag na liwanag kung saan ako tamang dadaan, kung saan yung pintuan palabas dun sa dilim na yon. But then, when I close my eyes and I pray, and then hindi lang pala yung pinto yung nagbukas, pati yung mga bintana. Tapos nakita ko yung liwanag na hinahanap ko at yun yung sagot dun sa tawag na yun. No? Na yung from sufferings, from pain, there will always be serenity. There will always be serenity. Mahirap sa part ko, mahirap sa part niya, even sa family namin. Kasi everything is settled and then biglang wala na. Biglang, ano nangyari sa plano? Anong nangyari dun sa mga sinimulang plano? And syempre, hindi din ganun kadali sa part ko to let go of everything. Kasi yung na-build na relationship is not just an ordinary relationship. Hindi lang naman yun yung parang naglalaro lang kami na, sige, break na tayo. Tapos after a while, after ilang days, sige tayo na ulit. Cool off, yung mga ganon. So parang wala na kami sa ganong era ng relationship. So, nandun na kami sa serious life. And then, biglang may tumawag. Biglang may tumawag. Hindi madali, Father and mga katambays, yung decision kasi hindi ko siya nagawa ng isang araw lang. I prayed a lot, I cried a lot. Pero when I decided to be open, and I decided to accept that those things will not going to materialize anymore, when I allow God to enter into my life and decided to choose Him,
parang yung sinasabi nilang nabunutan ka ng tinik. Na parang lahat gumaan na. Lahat magaan na. Na parang nasabi ko sa sarili ko na siguro yun lang talaga yung iniintay ni God na papasukin ko siya sa buhay ko para yung mga tanong, yung mga what ifs, yung mga gumugulo sa isip ko na sigurado ba ako dito sa desisyon ko ay masasagot doon sa acceptance na yun. Yun sa pagpasok, yun sa pagtanggap kay Jesus sa buhay ko. Palakpakan natin. It's a blessing. It's a blessing to hear, no? This beautiful story of a person who had the courage. Siya at yung girlfriend niya, no? I'm sure both of them were at play during these moments, no? And in his discernment, he could not let go of the call, and it's the plan of God that mattered to him. It's God who matters most in his life. Kaya thank you, no, for hearing this very sacred, very holy story of you and your God and the people around you, Alvin. And dear friends, pag-pray natin si Alvin, no? And kasi pagka may ganong give up ka, talaga namang itetempt yan, magkakas ng doubt pag minsan, no? Yung demonyo or yung evil forces, no? Kasi it's such a very pure decision that he did. Thank you, Alvin. Time out muna. Bumabaha na sa luha dito sa aming lugar. Grabe, Alvin. Thank you very much. Time out muna. Pakilig muna tayo ng konti. Palaro muna tayo ng konti. Yes. Medyo pakalmahin muna natin yung mga mata nating lumuluha. Mga katambays, meron kaming hinanda, Kuya Alvin, para sa'yo na isang simpleng game lang naman na truth or dare. Pero nakasalalay ang iyong kapalaran sa ating mahiwagang roleta. Yun. Yeah. Go, Kuya Nel. You know. Uy, kaya mo yan. Yun. Okay. Kayang-kaya yan ni Kuya Alvin. Simple lang, Kuya Alvin, ha? Talagang iroroleta mo lang siya. Tapos kung anong lumabas, papapiliin ka namin ng number from 1 to 5. Tapos, yun. Saka namin i-reveal ano ba yun. Yun. Sige. Okay. Kuya Alvin, pakiroleta naman. Sana there. Yes! Yun! There nga. Kuya Alvin, pili ka 1, 2, 4. 3. 3. At ang 3 ni Alvin ay say a pick-up line or joke. Pagkatapos niya magpaiyak, magpapatawa naman siya, no? Yes, pick-up line or joke. Yan. Yun, no? Sigurado may ginamit siya sa girlfriend niya. Uy, pwede, mother. Pwede. Napaisip ako bigla. Pick-up lines. Yan, sige. Alvin, mag-comment habang nagpiprepare sa Alvin. Bigyan natin siya ng time. Mga katambay, comment naman kayo dyan kung anong masasabi nyo sa love story at love life at sacrifice na ginawa ni Kuya Alvin. Actually, Father, nag-comment po si Father Bob. Sige, ano sabi ni Father Bob, and for us Salesians who accept people like Alvin, we hope to take care of that which you choose because it has always been hard to let go and deny what you have gotten secured of all these years. True. Prayers for you, and it is an honor to have a great journey with you, Alvin. Wow. Thank you, Father Bob. Thank you very much. City ko si Father Bob from Binyan. Yes. Mga tubong Binyan. At ang ganda ng reminder ni Father Bob, no, na alagaan sila kasi they have given so much. Tama. Yes. Ano pa? Meron pa ba dyan? Wala na, Father. Ano, Red? Sabi ni Tope?
kaibigan ko yan. Sabi niya po, Best ang friend. ganda ng kwento ng buhay mo, Sir Alvin. Thank all you the very way much from po. Tarlac yun. Ha? Yes. Ang From Tarlac. Ka-Ortilano. Wow. Sige, go Alvin. Pick-up line. Yun, no? Wala akong maisip na pick-up line. Pwede ba natin palitan yun, Father? Sige, Sure. go. Anong gusto mong palitan? 1, 2, or 4? 1, 2, or 4? 1. 1 na lang. Ang 1 mo naman, Alvin. Sample. Sample. Any talent, Kanta kuya. mo kung magandang kumanta Feel ko din. si Maganda Alvin. po siya magsalita Oo, ganda ng boses. Parang ang sanay sa guesting si Alvin eh. Pang-radyo din yung boses niya. Siguro yung boses pang mga speaking voice, Father. Pero sa kantahan, Kaya nagbabasa ka na lang eh. nagbabasa na lang ako, Father. Kaya minsan nag-go-hosting na lang. Yun. Nagagano'n. Sige nga. Let's say ikaw hosting. mag-host. Wow. Sige nga. Go, isang hosting ng isang kasal. Yung kasal ni Alvin Almendral. Sige nga, i-host mo nga yun. Go, go, go! Ladies and gentlemen, welcome to Vogue Talk 2024. We are now live here at Vogue Talk Studio, located at Don Bosco, Canlubang. Welcome, ladies and gentlemen. Yun, uwian na. Bye-bye. Okay na. Siya na lang po yung papalit sa inyo. Ang ganda ng boses eh. Sige. Palit. Yun. Nice. Punta na one. tayo sa ating Segment two. 2. Hinahanap-hanap kita. Yun. I'm sure kahit naman, Kuya Alvin, sa saglit pa lang ng exposure, experience mo po as an aspirant, ano na po so far yung mga natutunan nyo sa journey nyo na ito? Bago sagutin ni Alvin, explain ko lang, dear Katambay, hindi seminaryan ang tawag namin sa mga pumapasok sa aming congregation. Sa mga diocesan, seminarista kaagad. Kasi pag seminarista, more or less parang magpapari siya eh. Sa Salesians kasi pwede kang mag-brother, pwede ka ring magpare. Kaya a general term yung ginagamit namin, aspiring to be a religious aspirant, ang tawag namin para in the end, later on, they can decide whether to be a brother or to be a priest. So yun, ang tawag namin sa stage na yan, aspirancy program. Sige, Alvin. At yung sa kanya, sa Don Bosco Mandaluyong, yung aspirancy po niya. Siguro yung mga natutunan ko na for almost 7 months in the community of Mandaluyong, Don Bosco Mandaluyong is, the community life itself. That you have to consider your confers, yung inputs ng bawat isa before you came up to a decision, sa isang decision na gagawin mo, before ka mag-decide, kailangan mag-consult ka muna doon sa buong community. And also siguro yung prayer life, yung praying together, eating together, yung parang sabay-sabay talaga lahat, yung merong family spirit. Yun yung big factor na natutunan ko for that 7 months. Yun. And it's a hallmark of the Salesians. Talagang, even here in the Aspirantate, here in Canlubang, talagang yung community living, sabay-sabay kami halos talaga sa lahat ng mga bagay. Sabay kumain, sabay matulog, sabay mag-aral, Sabay-sabay din po kami naliligo. Pero iba-ibang mga cubicles, Pero yung time, sama-sama po talaga kami, sabay-sabay maglaro, sabay-sabay magsimba. So, everything together. Yun. Kuya Alvin, again, thank you for sharing us na you have given up a very important part of your life. And kahit 7 months pa lang, I'm sure hindi madaling bumangon sa umaga, alam mong may tinalikuran kang napakaganda din, What keeps you going? Yeah. When I entered the aspirancy, I have to let go of my career. I have to let go of everything. I have to let go of everything.
Pero what keeps me going despite of those questions na if I really need to do this, kailangan ko ba talagang gawin to? Kailangan ko ba talagang ipagpatuloy to? Ganito ba talaga yung tunay na pagsunod sa Diyos? Ang daming challenges, ang daming struggles. Pero what keeps me going is that when I started to know this migrant people, yung Pinardi migrant youth. So, malaking impact sila sa buhay ko. Sila yung masasabi kong dahilan kung bakit ako nagpapatuloy. Nung nakilala ko yung mga migrants coming from different places and along the way knowing their lives, knowing their challenges, yung mga struggles nila, may mga naririnig ako, may mga kwento sila na never pa silang nakakain sa Jollibee. Yung iba, first time makapunta sa mall. Yun yung parang ang bigat. No, yung iba sa atin nagko-complain na ay, sa Jollibee lang tayo kakain, dapat sa mga fine dining restaurants. Pero may mga kabataan na never pang nakakain doon sa mga simpleng fast food chains. Yung iba sa atin nagko-complain na araw-araw, manok yung ulam, baboy yung ulam. Pero may mga migrants na hindi nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Yung mga buhay nila na parang very hopeless sila. Until they went to Don Bosco, and little by little, nagtatransform yung buhay nila. That's what makes this life of mine going. That keeps me going. No? I don't know kung sa 7 months na kasama ko sila, may na-share ba ako, na-contribute, na-inspire ko ba sila? Pero one thing is for sure, they will always have a place in my heart. Mga katambay, may tissue po kami binibenta rito, no? Ang mga migrants po, mga katambay, ay mga young people na walang opportunity dun sa mga liblib nilang lugar, no? And thanks be to God, nabigyan kami ng pagkakataon na tulungan sila. So we give them free education and a minimal amount for board and lodging para lang magkaroon sila ng better opportunities with skills and knowledge. They could have better work para din pag nagkapamilya sila or yung present nilang pamilya, matulungan po nilang umangat yung buhay nila. Hopefully, hindi lang financially, but hopefully even spiritually and morally. And si Alvin is one of them na naka-assign po doon ngayon at yung community nila. No? So, congratulations to them and patuloy ng mga kabataan ang bumuhay sa bukasyon ni Alvin. Okay. Sige, one more.
Mag-truth or dare tayo, Alvin, para lang makahinga ka ng konti. Ang gaganda ng mga share. Pag galing sa I think yun yung maganda sa program natin. It's really a kwentuhan from the heart and a kwentuhan from deep within na baka hindi natin masyadong naririnig sa normal na kwentuhan natin. No? Sige, Alvin, sana truth. Sana truth. Pilitin natin maging truth. Hindi, ikot po ba? Saba, Kuya Alvin. Yun. Dare talaga eh. Pilit natin talagang ng truth. Pinapasayaw si Alvin eh. Ikaw naman, Ate Pat. Pilit na. Truth. Yun, truth na. 1 to 5, Alvin. Pili ka. 5. 5. Ano ba yung 5 na yun? Was there a time? Naku, wag na yan. No? Sige. Ito na lang. What is your biggest fear? What is your biggest fear, Alvin? Biggest fear? Siguro, sa ngayon yung biggest fear ko na lang kasi sa dami na ng pains in the past na yun sa mga sacrifices, parang yung fear ko na lang ngayon is siguro yung kung hindi ako magtuloy dito sa program na to. Yun yung biggest fear ko ngayon. Pero yung mga simple things na masasaktan, siguro hindi na. Wala na. Yeah, hey. Thank you very much. Thank you, Kuya Alvin. Grabe, ang bilis. We have come to the last part of our program. Segment 3. Sikretong malupit. Yun. Kuya Alvin, sa napakarami ng naibahagi mo tungkol sa buhay mo, sa naging journey mo po bilang isang ordinaryong tao na ngayon ay isa ng aspirant din, pwede niyo po bang i-share sa amin yung sikretong malupit sa pagdidiscern niyo po sa tawag ng Diyos? Siguro wala namang talagang secret doon sa pagsunod doon sa tawag ng Diyos. Siguro yung term lang is yung obedience. That you will always say yes to God on a daily basis, regardless of the challenges, the struggles, the difficulties. Na ngayon kasi wala pa rin akong assurance kung ano ba yung kahihinatnan nito eh. Hindi ako sigurado dun sa mangyayari kinabukasan. Pero isa lang yung sigurado ako. Na sa pagsunod ko, yung Diyos lang yung kausap ko at siya yung bahalang mag-provide ng lahat. Hindi niya ako pababayaan doon sa bawat pag-yes, sa bawat pag-yes ko araw-araw. Alam ko yung Diyos yung laging kausap ko. Wala nang iba. Kasi siya lang yung simula pa lang na mag-decide ako to enter. Siya na yung kausap ko. So, wala na akong ibang dapat kausapin kundi siya lang din kung dapat pa ba itong ipagpatuloy. Kaya pala si Saint Joseph ang kanyang patron saint, no? Talagang and favorite saint. Talagang isa yon sa mga virtue talaga ni Saint Joseph na tulad din ni Alvin, no? Gulong-gulo si Joseph noon, yung asawa niya biglang yung mapapangasawa niya buntis na, pero sumunod at sumunod din lang siya kay God. Dear friends, pagdasal natin si Alvin sa napakagandang hangarin niya at nais lang niyang sumunod sa utos ng Diyos sa kanya. Thank you very much, Alvin. It's a wonderful time for us to listen to your beautiful story, divine story, spiritual story, love story with God. Thank you. Thank you very much po sa opportunity, of course, na ibinigay niyo sa akin dito sa Vok Talk.
At first, very hesitant pa ako to open this live kasi parang sabi ko, ito na ba yung time to share this to public? But then sabi nga ni God, this is the right time. Yeah. Hey, thank you so much. Thank you so much, As Kuya our simple Alvin. token, Alvin received this Bok Talk t-shirt. Yes. No, and we are asking to wear it because through your story, through your life, you are now shedding light and lasa to the world, no? So continue being a salt and light to the world through your obedience and through your following the will of God. Maya-maya, we will ask Alvin to give a final message sa mga late vocation din na they might be listening or they might listen in the future. Ano kayang advice ni Alvin sa kanila kung nagdi-discern din sila, no? So, dear friends, mga katambay, grades 12 up to 30 years old, pwede kayong mag 3 days orientation dito sa seminary. Si Alvin din, nag 3 days orientation siya dito before to help him in his discernment, no? So, every Friday up to Sunday, open po kami. Just introduce yourself to us and let's schedule your search in. And then on April 6, inviting all young people, Busconians and non-Busconians, students of the Salesian Sisters or not, you are all invited for the Salesian Family Vocation Festival. Discover your vocation in the different groups of the Salesian family. April 6, whole day here in Don Bosco, Canlubang. Yun. Kuya Alvin, any final message sa ating mga katambays? Ayan, sa ating mga katambay, siguro, especially dun sa mga same age with me na nagde-discern at gustong or naghahanap ng sagot dun sa mga tanong nila sa buhay kung ano ba talaga yung daan na tatahakin. Huwag kayong matakot na lumapit sa Diyos. Kung may mga pagkakataon na naguguluhan kayo, normal lang yon na maguluhan, na magtanong. Pero ang tanging makakasagot lang dun sa mga tanong na yan, sa mga question na yan sa inyong isip, walang iba kundi ang Diyos. No? Let me share this favorite Bible verse of mine. This is very meaningful to me. Yung John 15. Because yung meaning nitong verse na to, during our retreat, habang nagdadasal ako dun sa Batulaw, ang daming gumugulo sa isip ko, ang daming tanong, tutuloy mo pa ba yan? Tigil mo na yan, may maganda kang trabaho, may stable kang trabaho, mas masaya yung buhay sa labas, nagagawa mo yung gusto mo, etc., etc. Tapos while praying, nakita ko yung verse na yun yung sagot. Na yung, for your joy to be complete, lumapit tayo sa Diyos. Tanging Diyos lang yung makakapagbigay sa atin ng tunay na kaligayahan sa buhay. Solo Dios basta. Thank you so much, Alvin. God bless you. You blessed us with your beautiful story, and we promise you our prayers. All the best. See you around. And regards to your community, and bring our greetings to all the migrants. Next week po, dahil Holy Week, yun po ha, Holy Week ha, participate po tayo sa mga napakagandang liturgies ng ating simbahan. Yes. Magsimba po tayo from Holy Thursday hanggang Easter Sunday. Ha? Magbisita iglesia rin kayo at magkumpisal, mga kaibigan. No?
Nasa canon law yan, no? Na sana ang bawat Kristiyano magkumpisal at least. So the more the better. Pero at least, meaning dapat makaisa man lang tayo, and the best time is during Holy Week. Wala tayong episode sa Sabado, ha? Yes. Mga katambay, focus tayo sa liturgy ng simbahan this whole week. Okay, mga katambays, maraming salamat po sa inyong pakikitambay with us tonight. Sa mga benefactors namin, kay St. John Bosco, Mary Help of Christians, and most especially kay Papa God, big thanks. Mga katambay, sana tayo po ay maging asin at ilaw ng mundo sa pamamagitan ng Boktok! Usapang Bokasyon at Buhay-Buhay Season 6 Sik! Hanapin ang sikretong malupit ng Diyos na lumalapit. Salesian Live! Heart Happy Holy! God bless! Happy Holy Week! Thank you, Alvin! Thank you po sa lahat. Thank you, Father. Grabe, Alvin. Pinaiyak mo kami. Tsaka pag nagsasalita ka, grabe. Napakalinaw at napakalalim ng message. Thank you so much. Kung wala kang makausap, tara na at sumama ka sa Boktok. Kung mag-isa ka't may problema, di ka na makisaya ka na sa Boktok. Usapang bokasyon at usapang buhay-buhay, pag-usapan na bigyan natin ng kulay. Halina't magkwentuhan muna tayo, pag-usapan muna natin ang mundo. Lumayo ka muna sa problema, tuloy kumakatog. Magkitambay ka muna sa Boktok. Kung gusto mo ng gagabay sa iyo, halika na dito sa Boktok. Maraming aral lang matututunan mo, kaya halika na sa Boktok. Usapang bokasyon at usapang buhay-buhay, pag-usapan na bigyan natin ng kulay. Halina't magkwentuhan muna tayo, pag-usapan muna natin ang mundo. Lumayo ka muna